Sa likod ng bawat ngiti ng isang bata, may mga lihim na hindi natin inaasahang matuklasan. Sa tahanan na dapat sanay kanlungan, si Howard ay namumuhay sa takot at sakit. Kumusta ka, Howard? Pwede ba kitang makausap? Okay lang po. Bakit parang may masakit sa'yo? Gusto mo ba magkwento? Si Papa po, madalas akong pinapalo. Araw-araw po kasi siyang lasing. Ang bata ay nagiging biktima ng galit ng mga magulang. Mga galit na tila walang dahilan. Isang paulit-ulit na bangungot na araw-araw niyang pinapasan. Wala ka pa nasayang. Gutom na ako. Pasensya po, tay. Hindi ko po sinasadya. Anong pasensya? Wala kang silbi. Tay, wag po. Pagod na po ako. Gusto ko na pumalis dito. Pero wala akong magpuntahan. Minsan po, inisip ko, gusto ko na pong mawala sa mundo na ito. Howard, ang daming gusto kong tumulong sa'yo. Kaya, dapat hindi natatapos sa tao ang buhay. Ang pang-aabuso sa kabataan ay isang sugat na kailangang gamutin. Si Howard ay simbolo ng libo-libong bata na nangangailangan ng tulong, proteksyon at pagmamahal. Sa mga kamay ng bawat isa sa atin, nakasalalay ang kinabukasan ng mga batang katulad ni Howard. Tayo ang kanilang pag-asa. Panahon na para magising, makialam at gumawa ng aksyon. Sa isang institusyong puno ng kaalaman at pangarap, paano kung ang isang desisyon ay maaaring maging hadlang sa kinabukasan? Sa paaralang ito, nakapaloob ang kwento nila Logella at Bernard, dalawang kabataang humaharap sa bigat ng responsibilidad at mahirap na pagpili. Sa edad na 18, si Logella ay isang matalinong estudyante. Ngunit ang pagbubuntis sa murang edad ay nagbigay ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga pangarap. Logella, paano mo natanggap na ito, Luis? Una po, ay hirap ako. Parang panaginip po siya. Hindi ko po alam kung ano po po. Ngayon, anong iniisip mo tungkol sa magiging desisyon ni Bernard? Hirap po kami. Hindi po namin kung ano po namin. Iniisip po namin kung itutuloy, kung tama po ba, kung ituloy po ang pagbubuntis. Si Bernard, 19, ay isang aktibong miyembro ng basketball team ng paaralan. Ngunit ang balitang siya ay magiging ama ay nagbigay sa kanya ng takot at pag-aalala. Bernard, ano ang unang pumasok sa isip mo nang malamang magiging ama ka na? Natakot po.
Hindi ko po kayang panumita. Wala po akong kayang ibigay. Narinig namin na gusto niyong ipa-abort nila Jella ang bata. Ano ang nagtulak sa inyo sa ganitong desisyon? Naisip po namin aming desisyon. Pareho po kami bata. Hindi po namin kaya ipilit at hindi man po kami handa. Sa gitna ng kanilang relasyon at sitwasyon, patuloy silang nag-iisip kung ano ang pinakamabuting gawin. Ang desisyon nila ay puno ng takot, pangarap, at pagsasakripisyo. Jella, Bernard, paano niyo tinutulungan ang isa't isa sa ganitong sitwasyon na nararanasan niyo ngayon? Nag-uusap po kami palagi, pero kahit ganon, napakahirap po talaga. Pagkakandam ko po, parang walang tamang desisyon. Kahit ano pong gawin namin, may masasaktan po talaga. Sa gitna ng kanilang relasyon at sitwasyon, patuloy silang nag-iisip kung ano ang pinakamabuting gawin. Ang desisyon nila ay puno ng takot, pangarap, at pagsasakripisyo. And go. Shameka, wala ba si Papa? Wala po. Tara, laro tayo. Titingin kita. Tito! Si Jamaica, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Siya ang bata puno ng pangarap. Pero ang pangarap na yun ay tinapos ng kamay ng kanyang sariling ama at niyuhin. 3, 2, 1, go. One, action! Kasi ikakat na to, di ba? Si Shameka, isang batang puno ng buhay, ay hindi nakaligtas sa mga kamay ng mga taong dapat ay nag-aaruga sa kanya. Ang mga pangarap ng isang batang inosente ay pinutol ng kalupitan. Hindi ko po kayang tagapin ang sariling ama at niyuhin ng aking anak. Sila ang pumatay sa kanya. Ang batang pinapalagay ko ng maayos. Sila ang nagwasal sa kanya.